Hello guys! Welcome back to my YouTube channel sa Marlins TV. Ngayon guys, manonood na naman tayo ng isang magandang istorya ng buhay ng tao. Isa sa mga sikat na social media vlogger ngayon dito sa mundo ng YouTube at ng Facebook. So, panoorin natin si Boss Toyo. So, marami tayong matututunan dito kung paano siya naging successful sa kanyang buhay at negosyo. Kaya tara guys, samahan niyo ako. Let's go! Hi, Boss Toyo. Yung ba talaga tawag sa'yo? Opo, yun po talaga. Hindi nga. Ba't may toyo ka? May tama sa utak. Hindi kasi ginagamit yan ng mami ko sa amin. May toyo na naman. Usually sa babae talaga yung mga toyo. Diba? Dahil ang babae ay parang adobo. O yun. Hindi kumpleto pag walang Walang toyo. toyo. Tama eh. So, malalaman natin kung bakit siya tinawag na Toyo. Boss to. Yung boss, bagay na bagay kasi mayaman na talaga siya eh. Milyonary na. So, yung Toyo, malalaman natin. Kaya, tara, let's go. Shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin dyan na patuloy na sumusupport sa ating Ba't nga YouTube Boss channel. Toyo yung pangalan mo? Tawag sa akin dati, Oblak Toyo. Ba't oblak? Kalbo kasi ako lagi. Nung bata ako, lagi akong semi-kalbo. Kasi nga bad boy eh. Oo nga, Kasi kalbo. yung Pawn Stars, kaya ako na familiar dyan, yung sa Las Vegas. Pinapanood siya ni Paul dati. Tapos nagulat ako, meron na pala dito sa Philippines. Yes, ginawa ko lang po Pinoy version. Gusto Gusto kasi talagang pahalagahan yung mga, alam mo yung pinaghirapan ng lahat ng mga artists. Kasi hindi naman lahat is entitled para maging icon or idol or sikat. Paano mo nakuha yung mga iconic na mga bagay na yon? Sa vlog, doon sila talaga eh. Kumbaga, nakita nila, nagkaroon sila ng idea. Sila Tapos yung lalapit. malapit. Yes. Unang-una talagang issue dyan yung kay John Roa. Kay J. Roa, ba't ko daw binili yung jacket? Yun yung first episode. Tapos nasundan na nasundan. Dumating din yung kay yung polo nila Francis Magalona, tsaka ni Kiko, tsaka ni Glock 9. Yan, isa din yan na nagpasikat nung show. Tapos, pinaka-biggest na talaga yung kay Cheska. Tapos ngayon, ang dami na nagpupunta. Like, nung isang araw lang, kay Giro Manyo, nasa balita na naman ako. Ngayon, kay Cesar Montano. Muro Ami. Yes, so, sa tingin ko, madami pa. Long way to go pa. Yun talaga Pero may yung mga focus ko. bumibili. May bumibili pero hindi pa ako nagbebenta. Kinokollect mo pala. Yes. So, hindi ka lang exclusive sa celebrities. Let's say, mga past presidents. Lahat yun kinukuha ko. Halimbawa, unang libro ni Ricky Lee, yung mga iconic Yes, mga... pwede din yun. Meron akong gustong makuha yung costume ni Bossing Vic, yung Plastic Man. Ganda yun, gawin mong museum. Yes, yun na po yung plano ko. Plastic This Man. February, we will start to build yung museum ko. Titawag ko lang na museum, Bossing pero hindi Vic. naman Ano siguro ba museum benta yun. Basta yung shop ko na to showcase yung mga lahat ng nabili ko. Kilala ka namin as Boss Toyo, tapos kumukuha ka nga ng mga memorabilia from ano-ano. famous Pinoy Yes, celebrity, icons. artist. 13 years old ka pala nung nalaman mong ampon ka? Yes, pero elementary pa lang meron na akong konting hint na ampun na ako kasi in-approach ako ng tunay kong kapatid na hindi ko alam na tunay ko siyang kapatid. Dumating siya, sabi niya, ampun ka lang dyan. Ginanon ako. Sino to? Parang gano'n yung mga nating mo. Bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? So, hindi ko naman siya inintindi. Tapos hanggang umuwi ako, iniisip ko siya. Tapos tanong-tanong ako. Na-found out ko na ampun pala Tumatak talaga sa ako. isip niya. So, eventually, nakilala ko yung mga kapatid ko. Pero hindi naging maganda yung effect kasi nung nalaman mo na ampon ka. Nagrebelde ka. Nagrebelde ako, Tapos napunta nagbisyo. ka sa masamang bisyo. Yes, talaga nagsagad-sagaran ako noon sa... Bisyo is drugs at 13. Yes. Ay, naku po, andyan na lahat ng miserableng naranasan ko sa buhay ko. Ang effect nun is kwentuhan, hanggang dumating na yung punto na hindi na ako nauwi ng bahay. Hindi na ako nag-aaral. Kick-out ako lahat ng school sa Cavite. Actually, ilang school Bakit yung notorious ka, ganun? sobra. Ang natapos ko lang talaga is grade 6. Yes. Hindi ka nag-high school? Nag-high school ako first year.
So, Tapos? After that, wala na. Puro kick out na. Wala akong Bakit ka napasok. nakikick out? Anong mga kaso mo? Kasi nga, sobrang pasaway ko. Lahat Notorious binubuli kid ko. eh, oo. Minsan, pinapasabog ko yung transformer ng school para mag-brownout, para mag-uwian. Tapos pag nakikick out nga ako, tuwan-tuwa pa ako. Tapos kasama ko yung mga tropa Hindi ka ko. pinapagalitan ng nanay mo. Wala na silang magawa. Actually, nung lumaki na ako, doon ko na naisip na sobrang perwisyo yung nagawa ko sa kanila. Alam mo kung ano yung na-feel mo? Yung feeling na rejection. Na hindi mo na-process, kaya nagrebelde ka. Yes. Yan yung sinasabi nila in the 80s and 90s, yung rebel without a cause. Tama. Hindi mo alam kung anong dahilan, pero gusto mong magrebelde. But ang deep root nun, yung feeling na unwanted. Yeah. Feeling mo na pinamigay ka, bakit hindi ba ako kamahal-mahal, bakit ako yung pinamigay, bakit hindi ako tinanggap ng sarili kong magulang. Pero at 13, hindi mo na po proseso Yes, lahat wala yun. pa. Ang iniisip mo lang nun, bakit gano'n? Para puro questions na walang kasagutan. Yes, kaya magta-turn ka sa bisyo kasi ang bisyo... Doon ko nakukuha yung comfort zone ko kasama yung mga friends. Kumbaga, nafe-feel ko na welcome ako dito. Pero pagdating mo na yung ngayon, nung na-realize ko na yun, nung mga nagbago na ako, dapat hindi pala. Kasi mahal na mahal ako nung mga umampon sa akin. Sobrang pasasalamat ko sa kanila. So, wala na sa isip ko na malaman yung roots ko. Okay na ako nalalaman ko yung mom ko, kung sino, yung mga sisters ko. Pero yung dad ko pa, tapos para magkita pa ulit, wala na. Actually, akala nila, pag nakikita nila ako sa social media, matapang. Pero sa family namin, pagka nagkaroon kami ng problem, malakas yung depression. So, nilalabanan lang namin. Ba't ka na dumaan sa period ng depression noong 2009? Nakakatawa nga yun. Alam ko pagkakatanda Nakakatawa ako nun, ang kaya ako depression. nagpakamatay nun kasi parang nainlabata ako sa pangit. Hindi nga. Bakit ka naman nagpakamatay dahil sa babae? Siguro kasi very longing for love ako noong mga time na yun eh. Lahat ng tao na nakakasama ko, feeling ko mahal na mahal ko sila. Tapos inahanap ko yung pagmamahal nila na return sa akin. Pero dapat hindi ko na yun ginawa. Kasi nabigay naman nung... Binibigay sa akin nila. Hindi ko lang nakikita kasi bulag ako nung time na yun. Kasi bata pa nga. Tapos puro barkada. Alam mo naman, ilang beses din ako na-rehab. Kailan ka na-rehab? Year 1999, 2000 hanggang Hindi, 2000. bata mo pa nung na-rehab ka. Yes, mga 19 years old ako. Sino Sunod-sunod yun eh. Sino nagpa-rehab sa'yo? Si daddy ko tsaka si mami ko. Yun. Saan ka nag-rehab? Sa Bikutan. Yun yung pinakamahirap na rehab before. Bakit? Pagpasok mo kasi doon, hindi ka dadalawin ng 2 months. So, you have no choice to kainin yung pagkain doon. Ano pagkain? Ang pagkain doon, mahirap siyang kainin kasi hindi talaga masarap. Tapos magmamarcha ka pa ng isang oval para lang makakain. Tapos, piti yung hygiene. Naliligo kami doon sa isang room, 50 kami. Meron sa dulo, drum. Babasahin ka ng 2 tabo. Yuyuko ka, panyan, pila ka ma'am, ganyan. Tapos upo ka, ganyan. Babasahin ka niya ng 2 tabo. Tapos, yun na yung ligo mo. Hindi. Tatayo ka na noon, pipila ka ulit. Magsasagod ka na habang nakatayo. Within that line. After doon, sabay mo na rin ang toothbrush noon. Everything na yun. Tapos pipila ka ulit, babanlawan ka ng 5 tabo. Yun na yun. Pag may sabon ka pa, Bahala ka na. bahala ka. It's either papaluin ka ng tabo sa ulo or sisipain ka. So yun yung unang-una kong in-aim dun sa rehab. Sabi ko, gusto ko maging showerman. Kasi malinis ako eh. Kahit nag-a-addict ako, pag naglilinis ako ng ako, sobrang linis na. Minsan, pudpud na. Yun na yung trip eh. So yun na napagtitripan ko lagi. Magkuskus ng mga katawan. Pero teka, di ba nag-rehab ka? Nakatulong ba yun? Hindi. Paglabas ko ng rehab, Sa shabulit ako. 1 month lang, binalik ako ng rehab. For 1 year ulit. Same rehab. So, yun yung time ko talaga na sobrang miserable din na dahil sa bisyo naman yon. Actually, pwede naman ako hindi maging miserable, pero I chose na maging miserable. Tumitira ako sa squatter, hindi ako nauwi. Sa silong na puro kanal lang yung ilalim. Kasama ko doon, puro mga taga-squatter, matatanda. Wala, doon talaga ako Pero tumitira. meron ka naman bahay, may Yes, pamilya meron. ka naman. Meron, pero Ba't ayoko. kaya yun ang ginagawa mo nun? Yun lang, naisip ko talaga bata pa lang ako nun. Sila yung nakakasama ko, nakakausap ko, nakakakwentuhan ko. So, kasi sa bahay, hindi. So, walang ganong kwentuhan. Yung mga nakagisnan kong kamag-anak, iniiwasan ako. Sa mga handaan, lagi ako naka-isolate, parang hindi ako napapansin. Kasi nga, tarantado ako. Hindi ko sinisisi yun na dahil ampun lang ako. Kasi talagang, nung nalaman ko ng ampun na ako, nagpakawalang yana ako eh. Sa relatives ko, sa lahat. So, sino matutuwa? So, syempre, lahat sila, hindi sila natutuwa sa akin. So, ako, every time na may gathering, doon lang ako sa Santabe. Pagka
Kasama ko na yung friends ko, ako na yung bida, masaya na ako, so na-enjoy ko. So, ganun ako ng ganun. Yung paulit-ulit na lang ginagawa. Mas okay na ganun ako. Kailan ka nagbago? Nagbago ako siguro mga 24 years old ako, 23. After the last rehab that I went, doon na ako nagbago. Bigla. Ayoko na lang lumabas ng bahay. Sabi ko, nagkasakit ako ng dengue noon. Nung pagkatapos nun sa hospital, pag-uwi ko sa bahay, hindi na ako lumabas after 1 week. And after 1 week, nung lumabas ako ng bahay, hindi ko na siya hinahanap. Ang hinahanap ko na noon, trabaho. Ang pagbabago talaga nasa tao yun. Yes, all of a sudden lang, parang gusto ko lang magtrabaho. Hindi mo na hinanap yung pagdadrugs. Hindi na. 24, nagbago ang buhay mo kasi nagsimula Hanap na ako yung na. desisyon na ako na mismo, babaguhin ko na yung buhay ko. Ayoko na ng ganitong klaseng pamumuhay. Yes. Naghanap ka ng trabaho. Naghanap ako ng trabaho. Buti na lang, nung nag-ship ako doon from bisyo, dire-diretso until now, naging masipag ako. Lagi ako hindi tumitigil sa mga paano mag-earn. Paano yun? Kasi palimbawa may nanonood sa atin na sila naman yung dumadaan dun sa may bisyo sila yung nalulung sa ganitong masamang gawain. Paano nila marireach yung point na katulad ng sayo na nagising ka na lang? Ako, mapapayo ko niyang, tumigil ka muna ng 3 oras, i-post mo muna yung buhay mo. Ako kasi pinost ko, parang nagkaroon lang ako ng post sa buhay ko that time. Ano na nga bang ginagawa ko sa buhay ko? Magkakaroon ka ng realization. Yes. Habang nagbibisyo ko noon, ang gusto ko noon maging mayaman. Paano mo yun magagawa kung nagbibisyo ka? So hanapin mo talaga ano ba talaga yung gusto mo sa buhay. After noon, after nagtrabaho ko, dumating din ako sa buhay ko na sobrang hirap pa. Yes. Dumating Paano pa ako sa buhay na naghirap? sobrang hirap. Noong time na umalis na ako dun sa poder nila, daddy ko at mami ko, kasi nga bumagsak din yung kabuhayan namin. Nako, kahit di na ako adik, pasaway pa rin ako eh. Lasinggero naman. Araw-araw naman inom. So, umalis ako doon na dumating yung pinakamahirap na parte ng buhay ko. Hindi na ako pwede doon. So, ako na lang mag-isa. So, Buti hindi ka bumalik sa pagdadrugs. hindi. Tamang away naman ako noon. Tamang inom, tamang away. So, War freak ka naman. tarantado pa rin sa tindahan, di ba? Yung tindahan na sari-sari store. So, nandun na ako, mga 6 p.m. Inantay ko muna mawala yung tao. So, nahanap ako ng tiyempo para makapagsabi dun sa may-ari na baka pwede pong makautang ng corned beef para may makain kami. So, tagal siguro mga 1 oras na ako nag-aantay doon. Kunyari, tambay-tambay lang ako doon kasi nahiya nga ako eh. Eh, nung walang-wala, kailangan ng kumain, nag-try ako, di ako napautang. Eh, may mga tao doon. Alam mo yung umuwi ka ng nakayuko, daliyang hiya ka. Kasi yung talagang sabi ko, na corned beef lang 20 pesos, tapos hindi ako napautang. Yun siguro yung rock bottom. Yung pinakasadsad Oo, na yung parte sabi ng ko, buhay mo. Sabi ko, Walang-wala ako wala dito. to, di ba? So, ang gagawin mo, pag nanakaw ko sa bakery, mga ganun. Kasi nagawa ko talaga yun, makuha ng cellphone. Naging Yes. snatcher ka dati. Oo, nalalapok ako, kinukuha ko yung alahas. Ganon. Talagang, pero hindi dahil sa bisyo. Dahil sa wala talaga kaming means of Living. pagkain. Kasi hindi nga ako nakatapos eh. So wala rin ako makuha ng trabaho. Kasi nung time niya, puro mali yung mga nakakasama ko eh. Kaya mali ang Oo. mga naisip mong paraan. Kaya totoo yung sinabi mo, depende talaga yan sa nakakasama mo eh. Kung nakakasama mo lahat gumagawa ng mali, akala mo tama na yung mali eh. Kasi ginagawa na ng lahat eh. So tingin mo, tama na yun. Kahit alam mo na minsan, tangina, mali na to di ba? Paano ka nakaalis dun sa ganung buhay? 2013 ata ako talaga nagkaroon ng tamang pag-iisip, tamang wisyo na baguhin yung buhay. Nagsimula ako sa online selling. From Cavite City, binabiyahe ko pa yun ng Manila. Tutubo lang ako ng Abono pa 400. Mga 2,000 ko binibenta, 200 pa masay, 200 yung tubo. So, yun lang yung pinagkakasya namin dati. So, sinagad ko na yung pagiging masipag. May nakapag-picture sa akin, nakagrupo ko din sa G-Shock dati, na pinost niya. Nag-grab ko yung picture na natutulog ako dun sa, habang nag-aantay ng train ng MRT dun sa Santolan. Nakasandal talaga ako dun sa poste. May picture yun eh. Kasi talagang gusto ko nung pag-uwi ko ng bahay, may pera eh. So, May naging anak ka addict. na ba nun? Yes, may anak na ako na. Isa din yun sa talagang nagbago sa akin. Sa anak ko na yun, nung dumating yun sila, doon na sabi ko, hindi na para maranasan nila yung naranasan ko. Yun ang pinagkakaingatan ko. Kasi ayoko masira sa kanila. Ngayon kasi, tinitingnan nila ako eh. Tatanong ko yung isang anak ko, anong gusto mo? Gusto ko maging si daddy, ganon. Kasi nakikita niya, mag-negosyo, mag-business. Ano ang naging sikreto para maging okay na yung buhay? Alam mo, isa lang yan eh. Yung environment na nakasama ko, puro tama na eh.
Sino na yung mga sinamahan mo nung time na yun? Mga businessman na hindi nila ako minamaliit, kahit mga bilyonaryo na sila. Ang dami kong mga utang na loob sa mga businessman yan. Kasi noong time na wala akong punan, sila yung unang mga nagbigay sa akin ng malalaking punan. Ito, kasi nakita na sipag talaga ako. So ako never ako nag-let go. Yung sipag ko, simula noong 2015 hanggang ngayon, ganun pa rin ako. Ang gusto ko lang talaga yung pakita sa akin, yung sipag, determination, hindi yung kayamanan. Kasi hindi pa naman ako mayaman eh. Ako, para sa akin, ang mayaman, yung kaya ko nang magbigay sa tao nang hindi nasasaktan yung bulsa ko. Kaya minsan nasabihin ako, kaya ba tulungan yan? Sabihin ni, kasi si Loves, yung asawa ko kaya, si Loves Joy, yan. Sobrang pasalamat ko sa kanya kasi siya rin talaga yung umayos. Nagtuwid. Yes, kasi nung 2020, walang-wala pa rin ako niyan, na-bankrupt ako. So, tinulungan niya ako. So, pares kami online seller kasi masipag din siya. Alam mo ka talagang pag nasa tamang tao ka, Yun. nasa tamang mga environment ka, mga kaibigan mo, aayos ang buhay mo. Kaya masasabi ko ngayon sa tamang path ako, I know, I'm getting there. Kasi right path, napapaligiran ako ng mga tamang tao, napapayuhan ako, nakakakuha ako ng mga ideas. So, sa tingin ko talaga nasa right path ako para yumaman. And alam kong darating yon para sa amin na pamilya ko. Paano mo dinideal yung mga negativity sa online world? Yung negativity, na-turn ko sa positivity. Kasi napaka-positibo kong tao. Lahat ng paniniwala ko, inisip ko mangyayari. Kasi nga ayoko magkaroon ng negativity kasi alam ko yung depression ko. Sobrang madali. So every time na may pumapasok pa lang sa akin mga bagay na parang nadadown ako. Buti na lang, andyan nga si Loves. Pag alam niya kasi, alam niya kung ano pagkagat, ano na iniisip mo. So agad-agad pinapalitan ko ng positivity. Kasi hindi naman nila alam yung tunay na ako eh. Mas marami naman yung nakakakilala sa akin eh. Actually, mas marami naman ang nagmamahal sa akin kaysa mga nambabash. Actually, last year lang, galing ako sa sobrang down. Pero wala pang 1 month. Yung door na nag-close, nag-open si God ng mas malaki. Eh, pumutok ako lalo nitong mga November lang. So sabi ko, diba, yung mga challenges talaga, part lang talaga ng buhay. Kaya sabi ko, sobrang tatag ko na eh. Kasi yung mga nararanasan ko talaga, sabi ko parang, siguro sa iba, baka sumuko ko na. So yun din yung sinishare ko sa mga tao. Na kailangan maging matatag lang tayo. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Kahit ano't ano pa man. Kasi sabi ko, kung kayo naghihirap ng time na yun, ako rin naghihirap din ako ng time na yun. Nakaya ko. Ikaw ang bubuo, sisira, gagawa, at mag-aayos ng buhay mo. Walang ibang tao gagawa nun sa'yo. Magsisimula lahat yun sa isang desisyon. Sa isang decision. You know, God, the universe will conspire para ibigay sa'yo yung mga opportunities na para sa'yo. Totoo yun, ma'am. Pero magsisimula yun sa desisyon. Totoo yun. Ibibigay niya sa'yo lahat. Totoo yun. Naranasan ko na yun. Alam mo, may inihiling ka na bagay, magulat ka, hindi ibibigay sa'yo. Tatanungin mo, bakit hindi binigay sa'yo? Pero after ilang panahon lang, bibinigay siya sa'yo, hindi mo ina-expect na mas malaki pa. So talagang sabihin mo, iba rin talaga yung will ni God, tsaka will as yung pagiging tao mo. Pag sinamahan mo kasi talaga ng will yan, ibibigay sa'yo yan eh. Never din talaga ako susuko. Sa tingin ko, siguro hanggang mamatay ako, hindi ako susuko sa laban ng buhay. Si End guys, no, grabe na. Ang ganda ng yung kwento. Kasi, mo, sobrang hirap ng pinagdaanan niya. Naging hold upper, magnanakaw, ilang beses na-kick out sa lahat ng school. Doon sa kanila, sa Cavite, di ba? So lahat yun, may natutunan siya pagkatapos ng lahat na nangyari. Kaya, ngayon, naging successful siya sa kanyang buhay. Thank you so much sa mga sumama sa atin dito sa ating shoutout nga pala sa inyong lahat muli. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kakalimutan na mag-comment, mag-like, and mag-subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you so much. See you sa next video.